Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G! Welcome na naman sa ating another episode, Thursday episode ng ating All About G, the Gridiguana Daily Vlogs. Ayan po yung G natin, ay super excited na naman na makausap ang kanyang daddy at saka kayo. Makita nyo kanyang, makita nyo naman siya na masigla at makulit. Ito po yung G natin. At syempre ay papaliguan natin ang G dahil po ngayon ay morning. So morning at papaliguan natin ang G. Sasaraduhan ko lang yung pintuan dahil po ay malaki ang tsansa na makakalabas ang G natin pagbukas yung ating pintuan. So for now ay ibababa natin ng konti ang camera. Ayan, para ma-view nyo ang ating G na ibababa din natin. May problema na yung aking bahala na dyan ang aking tripod. Ito po ang G natin. Okay, so ano natin ang G, kukunin na natin si G at ilalagay na po natin ito siya sa kanyang ilalagay na po natin siya sa kanyang swimming pool. Here baby, hi, good morning. Say good morning first to your friends. Ouch, medyo matalim na naman yung kanyang kuko. Kaya ano, ikakat na naman natin ulit yan. Ay napa, nasa tubig na po si G natin. Ayun na, tubig na si G natin. Alright mga masters, mga ka-G. So, continue po natin. Reminders, at always reminding po ako sa inyo na sana po ay sundin nyo po yung mga tinuturo ni Master Worm tungkol sa ating daily morning habits. Kasi habang po tayo, ito po yung tamang time, di ba? Alas 6 ng umaga po yun sa Pilipinas at sa other Asian countries ay morning. So yun yung pinakatamang time na gawin natin yung morning ritual natin, yung pag-inom ng apple cider and raw honey and warm water. So yun yung tamang combination para hindi siya masakit talaga sa lalamunan. At corrosive kasi yung vinegar, pero once na ininom natin yan ay makakatulong yan para magiging healthy ang kanyang ating gastric juices. So tandaan po natin ang gastric juices natin ay dapat acidic po yan. So that's the reason why kung bakit apple cider yung ating iniinom, papainom natin sa umaga, dahil po ay kokorek na po yung acidity level ng ating tiyan, mura. And iwasan muna yung kape sa umaga. Iwasan talaga yung kape kasi yung kape po on an empty stomach, actually coffee is okay, diba? Wala tayong problema sa coffee. Umiinom din na po ako ng coffee. Pero yung coffee kasi ay acidic by nature yan. Kahit na ito tandaan nyo natin na kasi ako meron din akong produktong natural coffee, healthy coffee po. Pero tandaan po natin, yung brain po natin ay may may sariling mindset po yan ng brain natin. The moment po na humahawak ka ng kape, ng baso ng kape, alam na ng brain natin yan na coffee yan eh. Sa amoy pa lang ay coffee na yan. So ang brain natin automatic po yan ay papalabas na yan ng energy sa atin. Magbibigay na po yan ng energy. So kahit na hindi ka pa nagtatrabaho, kahit na uiinom ka pa lang ng kape mo, ay expected na yan ang katawan natin na tatapon na po yun ng energy. Pag ininom mo na yung coffee mo, doon na lang po yung energy level mo, doon na lang po magde-depend sa amount ng caffeine na ininom mo. So imagine sa buong umaga na ikay magtatrabaho o ikay gising, caffeine lang pala yung nagbibigay ng energy sa iyo. Caffeine lang at hindi po walang nutrition, yung walang other sources of nutrients. So, ang caffeine is an addicting substance na kung ginagawa mo yan araw-araw ay magiging habit mo na yan. So, halimbawa, 10 taon mo ginagawa yan, 10 taon din yung katawan mo nagiging deficient. Kasi imagine, sa umaga, ikay nagtatrabaho at wala namang energy, wala namang nutrients or nutrition na nakukuha sa coffee na iniinom mo. Kasi, di ba, kailangan natin ng more, ng complete food group sa atin. May vitamin A to Z, may mga vitamins, minerals, iba't ibang mga minerals dyan. Anong mangyayari dyan pag coffee lang iniinom mo? Wala kang nutrients na kukuha. Ayun, at si G po natin ay dumumi na po, ay salamat. At yan ang pinaka-importante natin sa umagang ito.
ay si G po ay dumumi para sa buong araw po ay maganda yung gana niya sa pagkain. Alright mga masters at mga ka-G, ayan, palabas na po yung G natin, tapos na po siyang mag-evac. Tapos na po siya, ay huwag na natin tingnan yan. At hindi naman siya nasty tingnan, pero thank God, at nakalabas na rin yung dapat lumabas. At happy po ako ngayon. Fulfill na natin yung duty, yung purpose ng kung bakit po si G ay nilalagay natin sa warm water, warm bath natin. Alright, and then mga masters, ulit-ulit lang talaga yung aking lecture. For now, kasi gusto ko naman talagang magbigay ng mga bagong topics. Pero yung aking concern po is, or aking tanong po is, nagfa-follow na po ba kayo? Pag hindi pa kayo nagfa-follow, ibig sabihin hindi po ako effective. Hindi po effective yung lectures ko, di ba mga masters, mga ka-G? So, para po ay magiging effective naman po ako na health mentor niyo, ay sana po ay sundin niyo po yung aking mga lectures. Kasi po ito ay makakatulong talaga sa inyong lahat. Sa akin, ginagawa ko yun. Hindi po ako nagsisinungaling, ginagawa ko lahat ng aking mga lectures kasi yun ang pinaka-importante na practice what you preach. Yung mga masters, yung mga kasing, practice what you preach. Kailangan talaga yan. So, ako po at saka si daddy ko po ay alternative health advocates po kami. So alternative health. So ibig sabihin po ay in fact nurses po kaming dalawa, pero we decided to embrace more on the Eastern culture or Oriental culture. Kasi malayo kasi yung difference. Malayo talaga ang difference ng Oriental medicine at Western medicine. Ang Western medicine is more on focusing on the management. Pwede rin cure, pero they're more on management and taking care of the signs and symptoms. Halimbawa, may fever ka, ikukunin na yung, ipapababain na yung inyong fever. Yun lang po. Pero to the point na ayusin yung problema ay hindi po yun. Kasi pag uminom ka ng every 8 hours or every 4 hours ng gamot, yun lang, inumin mo hanggang sumabside yung signs and symptoms, pero hindi po inaayos yung problema. Kasi sa amin, halimbawa, bakit po kayo meron ganyan? I-trace back natin yan. Ano ba? Is it because of your nutrition? Hindi ka ba kumakain ng complete meal? Or hindi ka ba kumakain ng 3 meals a day? Or medyo nagsiskip ka ba ng meals or more on unhealthy lifestyle ka ba? May mga factors ba na kailangan ayusin, di ba? So yun talaga yung mga goals natin, position, posture, breathing exercises, drinking of liquids, amount of liquids you need to comply in one day. So marami tayong i-consider mga masters at mga ka-G. So yun talaga paulit-ulit dahil po paulit-ulit tayo kasi iba-iba naman yung mga audience natin. Halimbawa ngayon meron tayong mga bagong friends na kaka-discover lang ng ating All About G. So hindi ko naman pwedeng ipa-replay lang sila ng mga previous episodes natin. Kailangan din natin silang i-welcome sa ngayong sa ating episode ngayon. So again, paulit-ulit ko yung isa sa mga magandang 3 episodes na maganda yung aking lecture is January 29, January 30, and January 31. Yun yung ulit-ulitin nyo. At All About G ang title ng ating episode dahil po ay si G yung ating feature dito. Pero si G po ay isa sa mga isa sa mga paraan lang po natin yan para makapagbigay din tayo ng si G lang po yung ating binibidyohan, pero ang ating pinag-uusapan po ay about health. Or hindi lang about health ha, meron din tayong pinag-uusapan about personality management or improvements, or how to boost your self-confidence. So marami tayong pwedeng i-topic dito. Pero as a health advocate po, ay focus po natin muna more about health. About health po tayo kasi yun ang pinaka-importante sa lahat. Lahat po tayo dito sa team, lahat po tayo dito sa YouTube at hindi lang po sa Team Corona at sa Team One Love. Lahat po tayo dito ay
nag-engage na po sa YouTube. At hindi lang po YouTube yung iba. Meron ding ibang mga kinds platforms, social media platforms. So hindi natin mapipigilan talaga na magkakaroon po tayo ng mga iniindang ng mga magde-develop po tayo ng ibang mga sakit. Kaya yung ating goal po ay ayusin natin yan. So halimbawa po ay syempre mas marami sa ating mga viewers dito at mga supporters ay nasa ibang bansa, OFW or iba yung oras at at may mga pamilya sa Pilipinas na sinusubaybayan. So yung oras po ay syempre nag-a-adjust din po. So nakakalimutan na po natin na tayo ay tao lang, di ba? Tayo ay tao lang at kailangan din tayong matulog. Kung ang makina nga ay nagpapahinga, tayo pa kayang mga tao. So yun po, ay importante, tulog po. At as much as possible, by 10 o'clock in the evening, kung po pwede po ay makatulog, makahiga na po tayo. 10 o'clock, and then 10 to 4, yun po yung oras na pwede tayong matulog ng mahimbing or straight. 10 to 4 or sometimes 5:30 to let's say 5:15 to 5:30. That's the best time to wake up. Kung pwede po ninyong gawin yan, 5:15 to 5:30 before 6 o'clock, pagising na po tayo. Bakit po tayo kailangan gumising? Dahil po meron tayong tinatawag ng timetable o ating meridian clock. So mga masters, mga ka-G, tandaan po natin na by 6 o'clock po yung ating large intestines ay active yun. So kailangan po nating magpupo. Hindi yung pupo na mag-live sa pupo sa mga tasks dyan sa pupo. Hindi, kailangan tayo mag-empty ng ating dumi. Kasi ang large intestines natin very active yan. So kailangan talagang mag-poops po tayo. And then by 8 o'clock yung ating stomach is active. So kailangan nating mag-refill yan. Pinalabas natin ng mga dumi ay dapat once a day lang tayo magpupo, okay? Hindi maganda yung 3 beses or 4 na beses sa isang araw kasi hindi na po nadadigest yung pagkain. So meron tayong mga pagkain na hard to digest na supposed to be ay dadaan pa yan sa iba't ibang mga organs, sa small intestines, large intestines, yung ating mga gallbladder, liver, pancreas, may mga special roles po yan. So bago po lumabas yung pagkain, kailangan maubos lahat yung mga nutrients. Ang problema dyan, pag nagpupupo ka ng 3 beses or 4 o 5 beses sa isang araw, ay hindi na po yan napaprocess. Kasi every time na kumain ka, if you notice, after 10 minutes or after 1 hour, ay lumalabas na po siya. So hindi ka ba nagtataka kung bakit lumalabas agad? Lumalabas yan kasi hindi na po siya nag-undergo ng complete process of digestion. Kaya hindi yun advisable. Dapat once a day lang tayo mag-poop. Sa umaga, 6 o'clock kasi yung pinaka-active ng ating large intestines. Right, mga masters? Naka-G, ang ating importanteng tandaan yan And then pinapaulit-ulit ko rin din po na as much as possible, eat 3 complete meals a day. 6 to 8 ang ating 7 to 8 ang breakfast, 12 to 2 in the afternoon ang lunch, and 6 to 8 or sometimes 5 to 7 naman yung dinner. So as much as possible po, I eat 3 good meals a day. And if you can, avoid niyo po ang uminom habang kumakain. So wag uminom ng tubig, wag uminom ng any liquids habang kumakain. Kailangan nguyain talaga yung pagkain many times. Hindi po isang beses lang po or pagkasubo ay lunok agad. Kailangan mag-chew the food tayo or kailangan nating i-turn into smaller pieces po yung pagkain before natin lunukin. So magnguya tayo ng ilang beses. 32 times actually, because we have 32 sets of teeth, so we have to chew 30 to 40 times before we swallow. Yan ang ating golden rule. Supposed to be na hindi natin nalalaman at really take for granted po natin. So try your best po, umupo po kayo at mag-enjoy ng inyong pagkain bago nyo po lunukin yung pagkain. Siyempre pag nag-enjoy po kayo ay nagpo-produce po kayo ng laway. Ang laway po ay nagko-contain ng enzymes. Ang enzymes po ay very important para sa digestion. And sa pamamagitan ng apple cider vinegar with the mother and raw honey and the warm water na pinapainom or ina-advise ko sa inyo, malaking tulong po yan para mapaganda yung digestive system natin. And of course, ang ating pag-poops ay regular din. Alright mga masters, tapos na po tayo sa ating sa ating All About G
At konting fast forward ko lang ito kasi medyo mahaba yung aking ano ngayon, pinag-usapan natin ngayon. So medyo pa bilis-bilisan ko lang yung tempo. Alright mga masters, kita-kits tayo ulit bukas. Tapos na po tayo ngayon. Maraming salamat ulit. God is great. Yahoo!